Hi guys, it's Rich and welcome to my vlog. So for today's video ay ipapakita ko naman sa inyo ang pinagkaiba ng 6-cut na Japan gold necklace at saka ang 12-cut Japan gold necklace. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ng close up kung ano ba ang pinagkaiba nilang dalawa. Ayan guys, so dumating na kasi sa akin itong in-order ko. Ayan, so ito yung in-order kong mga necklace. Ito ay 6-cut at saka 12-cut na Japan gold necklace. So ngayon yun nga, sabi ko ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba nilang dalawa kasi may pagkakaiba talaga sila guys. Doon nyo malalaman ngayon kung ano yung pagkakaiba nila sa bawat chain. Ayan. So talagang may mga pagkakaiba talaga sila guys. Kaya ipapakita ko sa inyo ng close up kung ano yung pagkakaiba ng mga chain ng Japan Gold. Okay guys, so ito na yung ating dalawang necklace. So itong nandito sa kabila, ito yung ating 6-cut at itong nandito sa kabila is ito naman yung ating 12-cut. Ayan. So kung mapapansin nyo silang dalawa guys, ay meron talaga silang pagkakaiba. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa 6-cut, ang kanyang chain, medyo may pagkakahiwa-hiwalay pa ng konti. Kumbaga meron pang mga distansya ng konti. Compare naman dito sa ating 12-cut, ayan. So kung mapapansin nyo ang 12-cut, talagang sinsin talaga ang kanyang chain guys. Ayan. So yan yung pagkakaiba talaga ng dalawa. Actually, meron pa talaga tayong tinatawag na 2-cut at saka yung 8-cut. Yun yung susunod sana dito bago yung 10-cut at saka itong 12 triple cut at saka yung M-cut. Ayan. So yan ang pagkakaiba nilang dalawa guys. Pero kung mapapansin nyo, medyo makapal lang ng konti itong ating 12-cut kasi guys, itong ating 12-cut is 40 cm at ito namang ating 6-cut is 60 cm. Ayan. So kung medyo talaga iiksi ng konti yung necklace, talagang kakapal siyang tignan guys. Ayan. So both is parehas lang naman silang 10 grams at ang pagkakaiba talaga sa kanila guys, kung mapapansin nyo is yan talagang hilat siya ng mga chain. Ayan. So, mas di hamak na mas maganda talaga itong 12-cut kasi nga, mas makintab yan guys. Ayan. Compare dito. Pero makintab din naman sila. Nasa ano lang talaga yun, pag-aalaga ng mga alahas, diba? So, kung mapapansin nyo, parehas din silang double lock. Ayan. Mga double lock din talaga sila guys. Actually, lahat naman talaga ng mga chain ng Japan Gold, basta nasa 10 grams na pataas, talagang mga double lock na sila. Meron din namang mga double lock na mga bracelet na mga nasa 5 grams yata yung mga yun. Ayan, so may mga double lock na din na mga ganun ngayon. Pero kung ayan nga, mapapansin nyo silang dalawa is yan yung pagkakaiba nila guys, as in. So napakaganda talaga ng 12-cut kung tutuusin. Lalo na kung gusto nyo sa 12-cut is itong isang to is 40 cm. Ayan, so mas maganda siyang tignan kasi flat na flat talaga siya sa liig. Ayan, so ito namang 6-cut, maganda siya talaga pagka mahaba kasi kakaiba din naman yung chain ng 6-cut. Maganda din ang chain ng 6-cut guys kasi flat na flat talaga din siya. Ayan, so yan yung pagkakaiba nilang dalawa guys at kung mapapansin nyo nga talaga is may difference talaga ang dalawa. Ayan. So, ganyan kaganda ang mga Japan Gold, guys. Ayan. So, nagkangkikintab talaga ng mga yan as it. Ito namang 6-cut. Ayan. Mostly, ang mga pinipendant talaga dyan is mga Queen Elizabeth. Ayan. So, yan ang usong-uso dito, yung parang coin. Ayan. So, yan yung comparison ng dalawa, guys. At as in, napakaganda talaga nilang dalawang tignan. Ayan. So, yes, kung i-close up natin, ayan yung makikita nyo talaga yung difference ng mga chain. So, dyan pa lang, makikita nyo na talaga kung bakit ba talaga mas maganda ang 12-cut compare dito sa 6-cut. Ayan. So, mas lalo nang maganda ang M-cut. Ayan. So, yan yung differences nilang dalawa guys. At, ayan, napakaganda talaga ng mga Japan Gold. Ayan guys, so yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Ayan. So, ito pa pala guys may pagkakaiba din ang bawat cut ng chain dito sa Japan pagdating sa presyo. Ayan. So, ang pinakamura talagang per gram is ang 2-cut. Next, ang 6-cut. And then, susunod ang 8 triple cut. And then, susunod ang
10 cut, may 10 cut na yata eh. Tapos susunod na itong 12 cut at saka susunod na yung M cut. So ang mas pinakamahal talagang per gram is yung 10 cut, 12 cut at saka M cut. Kasi yun yung mga latest pa talaga silang mga cut guys. Ayan. So yun guys, hindi porket parehas silang mga Japan Gold is magkakaparehas na mga per gram nila. Hindi. At ang pinaka-pangit pa talaga guys is pag binenta nyo din sila dito sa mga phone shop dito or gusto nyo isanla or what, alam nyo ba na bumabagsak lang din siya sa iisa lang talaga na per gram. Kumbaga kahit 2 cut, 6 cut, kung ano pa yung mga cut na mga latest, pagka sinanla nyo na siya dito sa Japan or binenta nyo, talagang babagsak lang siya kung magkano lang yung per gram ng 18 karat gold pagka binibili nila. Ayan. So, hindi siya conforme sa kung maganda yung cut ng ano mo. Ayan, kung mas latest, ganyan, mas mahal, no. Yun lang yung pangit lang din dito, guys, sa Japan. Ayan. So, mahal. Kasi siguro, kaya talaga siya medyo mga mahal kasi nga mas mahirap na kasi talagang gawin yung mga cut na mga latest guys kasi talagang sinsin talaga siya at mga pino talaga yung kanyang mga chain, kaya siguro mas mahal talaga siya compare dun sa 2 cut kasi ang 2 cut talaga guys kung makikita nyo para lang talaga siyang kadena. Ayan, so sa susunod kong mga vlog pagka meron tayong na order na mga 2 cut or 8 triple cut and then M-cut. Ang M-cut kasi talaga, bibihira ka lang makakuha ng M-cut. Ay, ng 10 cut, ayan. So, hindi pa ako nakaka-encounter ng 10 cut. M-cut, naka-encounter na ako kasi meron akong 20 grams na necklace before, 40 cm, is a M-cut. Maganda talaga siya, guys. As in, flat na flat talaga siya sa leeg. Wag nyo na lang lagyan ng pendant pagka mga 20 grams pataas na yung inyong necklace. Kasi, mas maganda kasi siyang tignan eh. Mas social, para siyang choker. Ayan, pag 40 cm. Pero pag mga 50 cm naman yung mga makakapal yung necklace, lagyan nyo din siya ng pendant. Pero, kailangan nyo yung i-partner talaga dun is yung mabibigat talagang mga pendant. Ayan. So, dito sa dalawang ito, like dito sa 12 cut na to is, yun nga guys, hindi nyo siya, para sa akin kasi, ang 12 cut na 40 cm, mas maganda siya nang wala siyang pendant. Ayan. So, parang mas bet ko siya nang walang pendant kasi mas social siya tignan sa leeg. And compare dito sa talagang 6 cut is kailangan may pendant kayo para talagang makita or mapansin yung niya, yung pagkakaano talaga ng pendant. Mostly naman din kasi sa mga lalaki, hindi naman sila nagpe-pendant eh, bihira lang. Ayan. So ganun pa din guys, ang ganda-ganda pa rin yan at saka mga double lock talaga siya. So yun, at least napakita ko na sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa. Ayan, so pagdating lang talaga sa per gram guys, doon may mga differences din. Syempre mas mura talaga ng dihamak ang 2 cut compare sa latest cut na M cut. Ayan, so sa 12 cut, tsaka 6 cut, 8 triple cut, and 10 cut, ayan, magkakaiba talaga sila ng presyo. Lalo na ngayon, tumaas na naman ang gold dito sa Japan guys. Kaya naman talaga nakakawindang na naman ang mga kaganapan pagdating sa gold. Panic buying ang mga person. Ayan, so yun lang guys. Yun lang yung kagandahan talaga sa mga Japan Gold pagdating sa mga cut. Talagang may mga pagkakaiba tsaka talagang mas makintab ang mas latest na cut. At sa susunod nating vlog guys ay gagawa naman ako ng video kung paano nyo maaalagaan at kung paano nyo mapapakintab ulit ang inyong mga alahas. Ayan. So gagawa ako ng DIY na jewelry cleaning. Charis, ayan. So, kung paano nyo mapapakintab uli ang inyong mga alahas, ayan. So, gagawa tayo niyan. Ayan. So, yun lang guys. At least, ipakita ko na sa inyo ang comparison ng 6 triple cut at saka, 6 cut lang pala. 6 cut at saka ang 12 triple cut. So, thank you so much for watching this videos guys. At sana nagustuhan nyo ang ating vlog for today. Ayan. So, marami pa tayong mga vlog na gagawin guys. At yun, mag-abang-abang lang kayo. At lalo na yung ating trip to Europe, malapit na talaga yan guys. So, ayun lang guys. So, thank you so much and see you in my next vlog. Bye!